kapag ang heaven ang nasa side mo, 'di ba? Alam mo na kagad kung saan talagang punta mo. Oh, 'di ba? Alam mong ginagabayan ka. Alam mong nandiyan lagi sa iyo, naka-standby at nakatingin sa iyo, oh, ang nasa itaas, 'di ba? Ang sarap kapag gano'n ano, oo, you feel safe, of course. Pero alam niyo ka-vibes ha, nanaginip ako kagabi, nag-swimming raw ako pero hindi sa dagat o sa pool, kundi sa pera, ang taray, di ba? O, ang saya. Kaya yan, bigla akong nagising. Natabunan na pala ako ng mga unan at kumot. Oo, ganun pala. Pero tapos, 'di ba? Kaya pala yung tuloy lang imbis na masaya ang pagkagising mo, na-stress ka dahil pagkagising mo, yung kaharap mo iba. Alam mo 'yun, ang ganda-ganda ng panaginip mo, yung feeling mo totoo. But I'm sure naranasan mo na rin yan ka-vibes yung totoong-totoo yung panaginip mo, 'di ba? Na parang akala mo talaga totoo, pero yun na lang, bigla ka na lang magigising sa realidad na, panaginip lang pala, hindi pala totoo lahat, 'di ba? Yung bang pangit ang panaginip mo, kaya lang pagkagising mo, nagkakaroon ka ng feeling of relief dahil, 'di ba, yun nga po, nakabangungot yung iba, 'di ba? Nabangungot lang pala, yun mas okay eh. Pero yung masaya tapos hindi pala kayo, nakakaasar yung ganung mga bagay ka vibes, 'di ba? Tataya nga o kung ikaw ay tataya ka sa loto. Kung minsan 'di ba tayo kapag nananaginip tayo ng mga numbers, tayang ko sa loto, yung mga ganon, 'di ba? Sino ba naman ang ayaw maging masaya sa buhay nila? Ewan ko na lang. Ang lungkot ng buhay kapag ayaw mo maging masaya, 'di ba? Pero syempre naman, hindi naman instant agad ka vibes. Lahat naman ng mga successful sa buhay ay dumadaan sa hirap. Lahat ng mga naging successful ay nagdaan dun sa pinakamababa bago na reach ang pinakamataas. Ayan. Pero, 'di ba, lahat tayo ay kailangan magsika para makuha natin ang gusto nating tagumpay sa buhay. Sino bang hindi ayaw maging masaya lalo na maraming pera, milyonaryo, 'di ba? Although marami rin naman din, siyempre, yung mas pinipiling kahit naman hindi pera, basta masaya sa buhay. Oo, 'di ba? Hindi mo na makakailanganin ng pera lagi para lang maging masaya ka or material na bagay. Kumbaga add-on na lang yun eh. Pwede ka naman maging masaya in simple things, 'di ba? Ayan ako. Pero ano nga ba? Paano nga ba maging masaya ka vibes? Syempre ang pera can provide our basic needs na nakakawala ng stress dahil sa financial security natin. Pero walang guarantee na magiging masaya ka lagi, 'di ba? Yung iba nga sinasabi nila, okay na ako kahit wala akong love life. Okay na ako basta masaya ako sa buhay ko dahil marami kong pera. Talaga ba? Marami tayong kakilala na ang dami-dami nilang pera but they're not happy, 'di ba? Ang lungkot-lungkot pa rin kahit sobra-sobra na yung pera nila, parang may kulang pa rin sa kanila. Maraming mga ganyan ka-vibes dahil hindi lang naman sa pera nakukuha ang lahat. Hindi naman sa pera ang nakukuha ang kaligayan. Ang happiness naman kasi ay overall well-being natin. Yung iba kasi kahit hindi naman mayaman, masaya dahil mas pina-priority nila ang happiness. Although, sabi nga ng mga eksperto, parehas na importante syempre ang pera at kaligayahan naman. Oo. Depende na lang sa atin kung ano ang mas maihalaga. 'Di ba? Kaya nga yung iba, kahit nahihirapan o hindi masaya sa trabaho nila, nakutuloy pa rin nilang ginagawa dahil ang priority na nila ngayon, kailangan ko ng pera. Ganyan. 'Di ba? Pero ikaw ka-vibes ano bang tingin mo ang dapat unahin sa buhay? Ang ikakasaya mo o ang ikauunlad mo? 'Di ba? 'Di ba? Bawal daw kasing pagsabayin 'yan, kaya kailangan mamili ka lang ng isa. Tingin ko naman, pero 'di ba, pwede naman pagsabayin yung ganyan, yung ikauunlad mo at ikasasaya mo. Pero papaano? Ano nga ba dapat ang mangibabaw? Happiness or ang pag-unlad? Papaano kung may kasabay na karelasyon pa ang iyong inaasam-asam na tagumpay? 'Di ba? Kaya mo bang pagsabay-sabayin lahat? Well, samahan niyo po ako dito sa Love Me, Kathy G. Kasama niyo na naman po ang guidance niyo sa usaping pag-ibig. Of course, ako Kathy G. Hanggang 3:00 po tayo. Magkakasama-sama ka vibe. Siyempre, ang ating letter. Mamaya rin po abangan niyo ang ating liham coming from Marina. Ano nga ba ang problem ni Marina? Hirap ba siyang mamili kung ang ikasasaya niya or ikauunlad ang kanyang pipiliin? Ikaw ka vibes na dumating ka na ba sa punto ng ganyang pagpili? Abangan niyo po yan ka vibes. At syempre, you may visit po ang aming FB page also sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page DJ Kathy G. Walang bibitiw ka vibes. Samahan mo po ako dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes, favorite. 92.3. Take me, I'll follow. Ayan, but make sure yung fina-follow mo na yan ay sa tamang landas, ha?
Hindi dun sa landas na nako iiba o kaya dun sa landas na bigla ka na lang liliko. Nako ha, take me, I'll follow. Dun sa magandang kinabukasan. Hello ka-vibes! And you're still listening to Love Me, Kathy G. Ako pa rin po ang kasama nyo, Kathy G. Ngayon pong May 22 na. 'Di ba? Kay Bilis, happy birthday sa lahat po ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthdays ngayon. Siyempre sa mga nagpi-fiesta, happy fiesta everyone. Nako ka-vibes, ano ang dapat unahin sa buhay? Ikasasaya o ikauunlad mo? Parang hirap ano? Siyempre, gusto mo rin naman maging happy ka. Hindi naman pwede yung successful ka pero hindi ka happy. Hindi naman yung pwedeng happy lang ng happy. Wala ka namang kapera-pera, di ba? Although sabi nga nila, pwede ka naman maging happy kahit wala kang pera. But you have to, maging kontento lang sa kung anong meron ka. Kasi tayo, siyempre, di ba, minsan na hindi tayo nagiging kontento. Pag merong konting na kuha tayo, gusto natin mas pa doon, 'di ba? Tapos hanggang sa umangat ng umagat, so tumataas na yung ating expectations, yung ating mga standards. So ang tendency, hindi ka na nagiging happy. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Oo, ka-vibes, ha. Naku, abangan niyo po ang ating letter mamaya. Ano ba ang pinili niya? Ang buhay na ikasasaya niya o ang buhay na ikauunlad niya? Nako, ka-vibes, syempre, meanwhile muna ha, mainit pa rin po ang lagay ng panahon. Mainit pa rin sa labas and may mga areas pa rin po na talaga namang mainit. Ngayon pong ganitong oras hanggang alas 3, 'di ba? Ito yung kasagsagan talaga ng tirik ng araw. Kaya naman po, nako, lalo na po dyan sa areas in Dagupan, in Cagayan, in Apari, in Cagayan. Nako, ang init, nasa 46 degrees Celsius ha. Ang tindi po ng init. And syempre, kung ikaw po ilalabas lang, i-make sure mo po na kung wala naman magandang, di ka naman talaga importante yung pupunta mo, stay at home. Or kung kailangan, magdala ka ng payong para hindi ka na titindi ng naiinitan ng todo-todo. And syempre, of course, kasabay na mainit na panahon dyan po sa areas ng Luzon, nako ha, ito naman po ang Mindanao ay merong siyempre, mga pag-ulan na nararanasan. Di ba, minsan nga tayo rin dito sa Metro Manila, nararanasan na natin yung mga pag-ulan sa hapon at gabi, ka-vibes. Ayan, para hindi ka ma-stress, para hindi ka mainip. Nako, tumutok ka na lang dito sa Love Me, Kathy G. Ayan na, nako, sabi nga nila kung minsan, di ba, magsiset tayo ng date, ng age natin, kung kailan tayo gusto nating magpakasal, nagsiset tayo ng age natin kung kailan tayo gustong magkaanak, magkaasawa, pero merong iba na pinipili yung pagiging single. Oy, kamusta naman po sa singles community? Hello po sa inyo. And of course, sa Solid Cathmac Official Group, ayan na, di ba? Merong mga ganun na parang nagsiset sila na sana by the age of 28, kailangan may asawa na ako. Pero yung iba kahit na tumungtong na ng 28, 29, 30, minsan umabot pa ng 35. Kasi nag-e-enjoy din naman, 'di ba? So yun yung sinasabi nating masaya sila sa buhay nila. Pero papaano naman? Maunlad din sila, of course, dahil mas tinutukan nila yung kanilang career. Career o happiness, ka-vibes? Abangan nyo po again ang ating letter coming from Marina. Mamaya po yung alauna babasahin ko. Dito lang sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Ano ang dapat unahin sa buhay? Ikasasaya o ikauunlad, 'di ba? Kung minsan kasi kahit kapag pinili mo yung ikasasaya mo, may mga tao na parang, alam mo yon, ibablock yung happiness na gusto mo. Same thing with ikauunlad, 'di ba? Kapag ikaw medyo umaangat ka na sa buhay, kapag ikaw medyo okay na ang iyong tinatahak na landas to success, mayroon mga tao na parang lilingon sa'yo, titingin sa'yo at maiinggit sa'yo. So minsan napakahirap kung ano yung gusto mo talagang unahin. Kasi parehas na meron kang what if ganito, what if ganyan. Kapag itong pinili ko, baka ito meron akong mga masagasaang tao. Kapag ito naman ang pinili ko, baka ito naman hindi sila maging masaya for me. 'Di ba? Yun yung maraming question mark sa atin kung kaya ang reason nahihirapan tayong pumili kung minsan. Or kung minsan naman kapag pinili natin ito, nagkakaroon na tayo ng takot na naku, pag ito na ang pinili ko, baka mamaya ganito na ang mangyari. Pinangungunahan na natin ang lahat ng bagay, ka-vibes. Well, ano nga ba ang uunahin mo sa buhay? Ikasasaya o ikauunlad? Abangan niyo po ang ating letter for today na may kinalaman sa ating question coming from
Marina. Si Marina, ano kaya ang kanyang pinili sa buhay, 'di ba? Ka-vibes. Alam mo, okay lang naman, sabi nga nila, Kathy G, okay lang ako na mag-isa basta masaya ako. Masaya ako sa piling ng mga taong totoo sa akin. Masaya ako sa piling ng mga taong nagmamahal sa akin. At masaya ako sa na totoo yung mga taong handa akong suportahan sa kahit anong bagay. So kahit mag-isa ako, I can be happy ka-vibes. People alone, maraming dumarating sa buhay natin. Marami ring umaalis. Abangan niyo po ang story ni Marina ka-vibes. Dito lang siyan sa Favorite Music Radio 92.3. Ka-vibes. Kathy G. Love Letter. This love letter is from Marina. Dear Kathy G, isang magandang tanghali sa iyo at sa lahat ng tagapakinig ng iyong programa. Ako nga pala si Marina, isang senior citizen mula sa Rizal. Kathy, nais kong ibahagi ang aking kwento dahil hindi ko maiwasang magkaroon ng panghihinayang at pag-iisip kung tama ba ang ginawa ko noon. Kathy, gumraduate ako noong 1980 sa kursong accountancy. Isa akong CPA. Pagdating naman sa itsura, matangkad ako at maputi. Hindi ako yung tipong lilingunin pero maayos naman ako sa paningin. Ang tanging hadlang lang sa akin noon, magkaroon ng nobyo. At ang mga magulang ko ay napaka-strikto, lalo na ang tatay ko. Hindi raw ako pwedeng magpaligaw hanggat hindi ako nakakapagtapos ng pag-aaral. At Kathy, sa totoo lang, ang laki ng panghihinayang ko. Napakahirap para sa akin na makita ko ang mga kaibigan ko na masaya sa piling ng kanilang mga nobyo. Siyempre, iba ang pakiramdam na may kasama ka sa hirap at saya ng kolehiyo. Pero kahit nanghihinayang ako, Kathy, sinunod ko pa rin ang tatay ko. Pinili ko na lamang na huwag ibaling ang tingin ko sa mga lalaki at talagang tutukan ang aking pag-aaral. Pagdating sa edad na 21 or 21, gumraduate na ako sa aking kurso at naipasa ko ang aking licensure exam. Sabi ko noon sa sarili ko, handa na akong tumanggap ng manliligaw. Kaso lang, Kathy, noong panahon din na yon, natanggap ako sa trabaho. May dalawa nang nanliligaw sa akin noon pero dahil mas priority ko ang pagbutihin ng aking trabaho, kahit na nanghihinayang ay isinantabi ko sila at kinalimutan. Kathy, hindi ko na namalaya na lumipas na pala ang 12 taon. Tumanda na lamang ako nang nag-iisa at walang ibang inatupag kundi ang aking trabaho. Hanggang sa bumalik ang unang nanligaw sa akin na itago na lang natin sa pangalang Tupi. At nung bumalik siya, wala na akong sinayang na oras, Kathy. 1 taon kaming naging magnobyo at nobya at nagdesisyon kami na magpakasal at bumuo ng pamilya. Kaso lang, Kathy, dala na rin ang edad, hindi namin natupad ang aming pangarap na magkaroon ng anak. Magkailang beses naming sinubukan, ilang beses akong nabuntis, kaso lang hindi talaga kumapit ang aking tinadala. Nakakapanghinayang, napakasakit at napakahirap, Kathy. Pero buti na lang ay tanggap ni Tupe at ipinaintindi niya sa akin na masaya na siya kahit kaming dalawa lang. Kaso lang, Kathy, matapos ang 4 na taon naming pagsasama, ay naiwan akong mag-isa na lang. Kinuha ng Panginoon sa akin si Tupe dahil sa isang aksidente. Muli, naiwan na naman ako mag-isa sa buhay. Natakot ako noon, Kathy, dahil pumasok sa isip ko na talagang tatanda na akong malungkot at mag-isa sa buhay. Hanggang dumating si Eddie. Matapos ang 4 na taon, siya ang ikalawang lalaki na nagmahal sa akin.
Naging masaya ang aming pagsasama, Kathy. Hindi na kami umasang magkakaanak pa dahil na rin sa aking edad. Pero kahit ganun pa man, naging masaya naman kami sa paglibot sa iba't ibang lugar ng Pilipinas hanggang sa taong 2005. Biglang inatake sa puso si Eddie habang kami ay nagsisimba noon sa Leyte. Binawi rin siya sa akin ng Panginoon, Kathy. Si Eddie na ang huling lalaki na minahal ko hanggang sa ngayon, para bang natatanggap ko ng mag-isa na lamang ako sa buhay. Kaya naman inalay ko na lang din ang sarili ko na maging tagasunod ng Panginoon. Sa kasalukuyan ay halos 10 taon na akong nagsisilbi sa simbahan, Kathy. Wala naman akong pagsisisi. Panghihinayang siguro, Kathy. Pero hindi ko minsan maiwasang isipin kung ano kayang kahinatnan ng aking buhay kung hindi naging ganun kahigpit ang aking mga magulang. Paano kaya kung mas pinili kong suwayin sila para na lamang sa aking ikasasaya? Kaya sa lahat ng nakikinig sa aking kwento ngayon, kung gusto nyo talagang magkaroon ng pamilya, ay simulan yung pagtungtong sa tamang edad. Kung kakayanin nyo namang pagsabayin ang pag-aaral at pagiging masaya kasama ng inyong mahal, gawin ninyo. Dahil maikli lamang ang panahon. Maikli lang ang panahon natin sa mundo para maging masaya. Hanggang dito na lamang, Kathy, and thank you so much for reading my letter. Lubos na nagmamahal at nagpapasalamat, Marina. Minsan hindi masama na itry mo on your own, diba? Yung mga bagay-bagay. Kasi hindi mo naman malalaman kung kaya mo na gawin ang isang bagay na yan kung hindi mo susubukan, hindi mo itatry, diba? Katulad na lang ng ating letter sender na si Marina. O, diba, ang taray. Pero bakit ganun, ano? May balat? Sorry Kasi naman, diba, may una siyang minahal, nangyari, nawala yung taong minahal niya. Kinuha ni Lord. Lumipas ang panahon, nagmahal siya ulit. At this time, akala niya, eto na, ang the one. Ganun din na pattern. Kinuha ulit ni Lord. Bakit? Ano nangyayari? Bakit ganun? Kaya naman, buti na lang itong si Marina, imbis na puro poot ang mangibabaw sa kanyang puso, di ba? Hindi, move on. Nag-serve siya lalo kay Lord, di ba? Yun yung maganda. Hindi yung ang daming hindi maganda nangyari sa'yo, tapos magpapaka-down ka pa, or lalo mo pang ididiin yung sarili mo sa malit, di ba? Yung mga ganun, talaga wala mangyayari sa'yo. Lalo kang lulubog, di ba? Oo. And good thing na lang na, yun nga lang, medyo mahirap talaga kapag may mga mahihigpit kang magulang. Oo. Been there. Oo, 'di ba? Pero worth it naman dahil syempre yung paghihigpit nila para rin naman sa atin yan. Yung mga kabataang barangay dyan, mga chikiting dyan, o yung mga, di ba, mga Gen Z, huwag kayong magagalit kapag yung medyo pinaghihigpitan kayo ng mga magulang nyo. Natural lang naman yun na naghihigpit sila. Siyempre, para rin naman sa atin yan O yun nga lang, sabi nga ni Marina, yun nga lang, Kati G, sa sobrang higpit, yung love life ko, ano na? Ano nangyari sa love life ko ngayon, kakahigpit? Totoo yan. Pero ganun talaga. Isipin mo na lang na merong plan, di ba? Magiging successful ka in some other ways, baka hindi sa love life. Baka hindi doon ang success mo, 'di ba? Pwedeng magiging milyonarya ka o kaya magiging mayaman ka. Siyempre, na puno ng pagmamahal, mayaman sa pagmamahal ni Lord. O, 'di ba? Well, lahat naman tayo may nakakaramdam at dumaranas ng napakaraming pagsubok. Katulad na lang ni Marina na sinubok ang kanyang buhay pag-ibig. Ang kanyang 2 tao, 2 lalaking minahal parehas. Kinuha ni Lord. But then, nangibabaw pa rin sa kanya ang pagmamahal sa Diyos. Kaya hanggang ngayon ay patuloy siyang nag-heal at nagsaserve. Payuhan po natin si Marina, ka-vibes. Sa dulo ng walang hanggan, darating din sa dulo na magiging matagumpay ka. O, diba? Maikonek. Dulo, Edwin, hurry. Ayan, kamusta ka, vibes? Of course, you're still listening to Love Me, Kathy G. Naku, ano ba dapat unahin sa buhay? Ikaw ka, vibes, ano ba sa tingin mo ang dapat unahin sa buhay? Ikasasaya o ikauunlad?
Diba? Alam niyo po ba na ayon sa Philippine Statistics Authority, ang average age, age, kung saan ikinakasal ang mga babae ay nasa edad 28 years old. Habang para sa mga kalalakihan naman ay nasa 30 years old. I remember noon, parang nagbigay ako ng cup noon eh. Sabi ko at the age of 27, kailangan makapag-asawa na ako. Ayun, awa ng Diyos, hindi natuloy yun. Totoo, katulad ako ni Marina na napakahigpit ng magulang, hindi lang nga magulang sa akin mahigpit pati mga tito-tita ko, or actually ang mga tito ko, ang napakahigpit. Akala mo, parang lagi kang may bodyguard eh. Oo, gano'n, 'di ba? But anyways, so yon. Kasi merong iba na gano'n ng age, tapos ang saya-saya nila, di ba, na parang nagiging kabanding na lang nila yung kanilang mga anak, ka-age na lang ang dating. I mean, parang kaano na lang nila, kabarkada yon. But syempre, kung hindi man nangyari yan sa'yo, baka may ibang plan si Lord para sa'yo, di ba? Katulad na lang ng ating letter sender nga na si Marina, after magmahal, sa unang pagkakataon, kahit na napaka-strict ng kanyang mga magulang, stricto ng kanyang tatay, nakapagmahal siya. Tinanggap siya nitong lalaking ito, but then, siguro may plan si Lord dahil ang kanyang asawa na si Tupe ay kinuha ni Lord sa kanya. Ayan, nung ito'y na-aksidente. So, syempre, nasaktan itong si Marina. Akala niya, matatapos na doon ang buhay niya until such nakilala niya ulit ang isa pang lalaking muling nagpatibok ng kanyang puso. But, same thing happens. Like, kung anong nangyari sa una niyang pag-ibig kay Tupe, si Eddie ay kinuha rin sa kanya ni Lord for the second time. Anong nangyari? Bakit ganon? Kaya Kathy G, siguro talagang menta ko na maging mag-isa sa buhay. Naging active na lang sa church itong si Marina na ngayon ay naninilbihan. Pero minsan, napapa-flashback pa rin siya. Kung hindi ko kaya sinunod yung tatay ko, no? Ano kayo mangyayari? Mapapa-ouch ka na lang kay Marina ngayon, sabi ni Jennifer Jimena. Siguro magsilbing aral ito sa masyadong focus sa pagtulong sa pamilya. Lalo na yung may mga breadwinner, paglalaanan nyo rin ang panahon ng sarili nyong kaligayahan para hindi kayo magsisi sa huli. Of course, siyempre, di ba? Kailangan importante pa rin na may sarili man tayong buhay. I mean, meron man tayong kailangan man natin tumulong sa mga taong mahal natin, alalahanin pa rin natin na may sarili tayong buhay. Good afternoon, Kathy G. For me, depende kasi may iba na inuuna ang ikauunlad. Habang umuunlad ng isang tao, yung mas nakikilala nila, tapos nagiging partner for life. Yung iba naman, uunahin ang ikaliligaya dahil kapag na-meet mo na si the one, pwede mong buuin ang pangarap nyo pag magtulong para matupad ang pangarap. Kaya kung may chance, uunahin ko, ikaliligaya ko, di ba? Bakit? Thank you, Lerma Figuracion. For just real, kung sa practical na usapan, of course, ikauunlad ng buhay. Sino ba naman ay umunlad, diba? And magandang buhay ka, Vibes Well, sa paghahangad nating umasenso. Hindi natin nakikita ng sarili nating makasarili tayo o killjoy. Diba? Madalas nangyayari work. Ipon. And then scenario na pag-iwanan na, sa buhay dapat hindi mawala ang balanse. Of course, dapat you have to know how to balance things, diba? Dapat sa tuwing makakaramdam ka ng pagod, magpahinga ka. Hindi yung nakapagod ka na, sige ka pa ng sige. Ano nangyayari sa'yo? Nagkakasakit ka, diba? Sa madaling salita, kapag gusto mo ang mga bagay-bagay, merong pagyakap ng saya. Diba? Masarap mabuhay yung ninanais mong pag-unlad ay may kaakibat na kasiyahan at kakontentuhan. Well said, Fire. Thank you. Tama naman, diba? Hello, Gloria King Missiano. Parehong mahalaga ay kasasay at kauunlad. Isang masaganang buhay. Ang balanse sa pagitan ng dalawa ang susi. Exactly. Kenneth Patrick de la Cruz. Maaari may mga panahon na kailangan mong unahin ang isa kesa sa isa pa. Depende sa iyong mga pangangailangan at kalagayahan, diba? Ang paghahanap ng balance na nagdudulot ng kasiyahan at pag-unlad ang tunay na layunin. Wow! Ang lalalim ng inyong mga payo at comment para sa ating pong letter sender na si Marina. Nako, marami pa po yan. Ka-vibes ha? William Mortel, Darwin, ikaw unlad na lang po. Renato C. Hans Christian, and Gerald Salvador. Miss Altesa, sino ko standby? Siyempre, tuloy pa rin po tayo sa tugtugan ka-vibes at dun po sa mga huhula din ng ating title for today. Pwede po kayo mag-text sa 0916-563-1777. Just make sure lamang po na registered sa GCash ang inyo pong cellphone number at meron kayong komento para sa ating letter sender for today. Magbabalik po ako, walang bibitiw, dito lang sa Love Me Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Favorite. Love me.
Always, I will always be here for you. I will always love you. I will always stay beside you. Oh, 'di ba? Ang sarap pakinggan ng mga ganung linyahan. 'Di ba? Atlantic Star, 2:21 na po ang ating oras ka vibes. Kamusta ka naman diyan? Ayan ha. Getting ready ka na ba? Getting ready na ba sa pagbili ng merienda? Oo, 'di ba? Kasi merienda time na halos, papunta na sa merienda eh. Pero yung iba kasi nagle-late lunch kaya busog-busugan pa hanggang ngayon. Ayan. Well, ano ba ang naiisip mong meriendahin? Okay lang 'yan kung 'di ba, banana Q, kamote Q, 'di ba? Yan ang masasarap i-merienda. Pero kamusta naman yung mga ka-vibes po nating driver na pumapasada po? Inom lang po ng water ha. Ikaw ba ka-vibes, ano ang dapat unahin sa buhay? Ikasasaya o ikauunlad? Alam niyo po ba na syempre itong ating letter sender na si Marina, yan po ang halos, alam mo yun, naging katanungan niya sa kanyang sarili dahil inuna niya yung ikauunlad, yung kanyang career over love life, over sa ikasasaya niya dahil syempre pinili niya rin yung kagustuhan ng kanyang mga magulang na napaka-strict, na bawal muna mag-boyfriend. Eto ngayon siya, yung mga kahit na nakikita niya yung kanyang mga friends na meron ng mga love life, siya nagtiis. Ayan, dahil nga syempre kailangan sumunod. But this time, nung naging maunlad na siya, eto't may mga nakilala siya na magmamahal sa kanya pero mukhang iba ang plano. 'Di ba? Nawala parehas. Literal na nawala dahil kinuha ni Lord ang kanyang dalawang lalaking minamahal ka-vibes ha. So, well, ikaw, ano ba ang gagawin mo kapag ikaw nasa sitwasyon ni Marina? Uunahin mo ba ang buhay na ikasasaya or ikauunlad? Pero alam niyo po ba na ayon sa pag-aaral noong 2022, 36% daw ng mga taong nasa edad 65 pataas ay single. At ang mga kababaihan na edad 65 pataas ay kadalasang single o hindi na muli naghahanap o never nagkaroon ng partner. Ayan. Hello Erwin Velasco and Singles Community. Kamusta naman? Kinawak yan. Ayan. Cassandra. Hello, Miss Teresa. Ayan na, yung mga single member ng singles community. Sabi ni Altesa, ako kay uunlad kasi pag umunlad ka na, masaya ng pamumuhay nyo, 'di ba? Tama naman, my point. Ganda po ng playlist, Cathy G, nakaka-in love. Thank you, Nay Tessie. Hello, William Mortel. Sa akin po pareho. Siyempre, yung ikaw unlad mo muna, mas kailangan yan eh. Ayan. And Renato, si ikaw unlad muna para pag umasenso ka na, happy ka na sa na-achieve mo sa buhay. Puro ikaw uunlad, no? Pwede po ba parehas? Para sa iyo ka-vibes, anong uunahin mo? Ayan. Thank you, Hans Manrique and Gerald Salvador says, napakatapang mo, Marina. Saludo ako sa iyong lakas ng loob. Minsan talaga may kapalit ang mga desisyon natin sa buhay. Maikli lang ang buhay kaya dapat pahalagahan ang bawat sandali. True. Huwag ka masyado magpa-stress sa mga tao sa paligid mo. Concentrate ka sa buhay mo, 'di ba? Buhay mo na masaya ka. Masaya ka, and speaking of saya, ka-vibes, nako, maganda na po kayo dahil malapit na wala ng preno. Ang super fun na ganap ngayong May 31 na po yan sa UP Sunken Garden dahil malapit na po ang ka-vibes Fun Day. May free Zumba po tayo with certified Zumba Zarap na instructor, live love party, and may meet and greet din po with your favorite DJs. Siyempre, naka-vibes DJs. May wellness talk din tayo with the one and only Coach V. At syempre, ang paingay na libreng tugtugan with Autotelic. At hindi pa dyan natatapos ka-vibes. Meron pa, there's more. Dahil meron din naghihintay sa inyo ng mga cash, raffle at prizes na siguradong magpapauwi sa inyo ng limpak na giveaways at good vibes. Kaya naman, mark your calendar, ka-vibes. This coming May 31 na po yan, ang ka-vibes Fun Day. Lahat syempre dapat good vibes. Kaya libre po ito, kaya vibes. So, kita-kits po tayo on May 31 sa UP Sunken Garden. At walang bibitiw. Tuloy pa rin po ang tugtugan dito sa Love Me Cathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes favorite. Love me. I believe na ako'y yayaman, mangyayari yun. Oo, di ba? Oo, dapat ganun. Ganun na iisipin mo. If I believe na darating ang tamang tao sa akin, mangyayari yon. Ganyan dapat, 'di ba, Marina? Ang ating pong letter sender na si Marina ay yun nga po, nawala ng dalawang taong minamahal after niyang, alam mo yung paghigpitan ng kanyang mga magulang. Sinunod ang ikasasaya ng kanyang mga magulang, sinunod ang kanyang ikauunlad sa buhay. Pero hindi niya napansin ang kanyang love life. Kailangan din siya, ka-vibes. So, yun nga po ang nangyari dito kay Marina.
na ngayon ay nagsisilbi na lang nagsisilbi, hindi na lang, nagsisilbi at masayang nagsisilbi sa Panginoon. Ayan, sabi niya, Kathy G, siguro ito talaga ang buhay ko, ang magsilbi sa Panginoon after kunin ng 2 taong minamahal niya. Ang una niyang napangasawa, for the second time around, nawala din yung pangalawa. Well, ganun naman talaga ang buhay eh. 'Di ba? Hindi natin masasabi kung kailan, kung anong pwedeng mangyari sa atin sa hinaharap. Kaya nga ang lagi na lang nating dapat isipin, magpakabuti, 'di ba? Ka-vibes. And maraming salamat po sa lahat po ng mga nagbigay ng kanila pong payo. Ayan, and reaction at comment para sa ating letter sender na si Marina. Alam nyo, ang tunay na tagumpay ay ang pagpili kung saan ka may peace of mind at masaya kahit sa simpleng bagay lang. For you, Marina, sa pagtanggap mo sa mga hindi magandang nangyari sa buhay mo at relasyon mo, ay patunay lang na masaya ka. Masaya dahil hindi mo hinayaan na mabalot ka ng galit kahit nawala ang mga taong minamahal mo. May mga pagkakataon na pwede naman nating gawin ang isang bagay na gusto natin pero dahil may plano sa atin ng Diyos, kaya naiiba ang kung anuman ang nakaplan or pinlano natin sa buhay. Thank you so much and Marina for sharing your story with us. Again and again, sa mga gusto po mag-share na kanila pong story, mag-email lang po kayo lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page DJ Kathy G. Maraming salamat ka-vibes sa pagsama po sa akin. Until tomorrow, Friday, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me, Kathy G. And congratulations muna sa ating winner for today. Ang ating pong title ay Panghihinayang o Hinayang. And congratulations to Jerel Salvador. Ayan. Thank you, Jerel. Abangan mo na lang ang iyong premyo. Papadala sa'yo through GCash. Okay, ka-vibes. At syempre, sa aking pagtatapos, merong magpapatuloy ng kasiyahan. At pasasayahin po ang inyong merienda. Kasama na po ang Jaikim. Yes! Maingay. Hello-y! Magandang afternoon sa lahat ng ating mga ka-vibes. It's time para sa ating Thursday kulitan, chikahan with our very special guest for today. Grabe talaga. yung post pa lang ng art card, Ate Kati, trending na agad-agad. Talaga ba? Oo. Ako kaabang-abang pala. Sino bang ating magiging guest for today? Magiging guest natin for today, of course, makakasama natin sa programa si Colette Madelo mula sa Pinoy Big Brother Gen 11. Wow! Kaya naman, ako, nakaka-excite po kaya ka-vibes. Tutok na at samahan ang Team Banana Crew. DJ Kim and DJ Jayo, of course, sa Banana Crew. 3 p.m. to 5:30 p.m. Yes. Ayan. Nako, ikaw ba? Kayo ba? Meron ba kayong pagkakamali na gusto nyo bigyan ng second chance? Wala. Ay, Ay, Mataray. gusto ko yung Maldita. Wala. Walang pagkakamali na gustong bigyan ng second chance. Oo, dahil parang feeling ko, 'di ba, lahat ng mga pagkakamali na 'yan ay nagawa natin nang hindi naman napagplanuhan, 'di ba? Oo, pwede. Oo, 'di ba? Nang Hindi mo naman ginusto. Yes, hindi mo ginusto, 'di ba? Kasi syempre, 'di ba, tayong mga tao kung alam natin nga kahit na alam natin na hindi tayo magkakamali, pero syempre walang makapagsasabi dahil in the end, doon mo pa lang malalaman 'yan, doon mo pa lang siya ma-experience. So parang feeling ko, lahat ng pagkakamali na 'yan kapag naitatama na, ang naibabaon sa atin at naidudulot sa atin ay yung mga learning, the lesson Oo. learned do sa mga natutunan mo, diba, sa pagkakamali na yon. And you will not be who you are today kung hindi dahil dun sa mga mistakes na yan, Correct. diba? Thank you, Oo. candidate number 1. Maraming salamat mula sa Etivac. Etivac represent. Ikaw, Ako yung candidate kanina number 2. Candidate number 2 from Laguna. Ay, may Meron din siya. lugar. Ayaw patimbog. Ayaw patimbog ang basic. Sa akin, nasabi ko na siya kanina. Ay, oo nga. Oo. Yung sa pag-aaral ko, yung nag-work ako. So, yun, nagkaroon ako ng back subject kasi hindi ako nakapag-focus sa pag-aaral. Nako, review kasi ang kailangan dun, Oo. bestie. Hindi kasi. Wag kasi muna Hindi kasi ako nagbo-boyfriend. na-attend. Kasing Hindi ako jowa nakaka-attend. agad yan. Nagjo-jowa ka Sinasabi kasi ko sa'yo. agad. Shoutout ko na agad-agad yung nanay ng jowa nito. Hindi pwedeng mag-work. Shoutout kay Nag-work Ate ako nun. Janet. Ay. Charing, binati na si Ate Janet. Gusto ko yung shinout mo siya pero di pa kami nun. Ay, medyo ako, no? Ay nako, parang ito lang yan, letter center lang natin kanina yan. Pero kailangan nga, syempre, alam mo kung anong uunahin mo talaga sa buhay. Ikasasaya o
pag-uunlad mo. Nako ka-vibes, tuloy ang kulitan with Jai Kim. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes! 92.3. 92.3.